Yun naman daw pala, 'di ba nga sinabi naman nato si Bongo noon na sasamahan niya si Digong sa kulungan. Katulad din ng sinabi ni Robin Padilla. Siguro 'yan yung paraan nila para lalo silang lumakas sa mga diehard, sa mga DDS. Ang saklap, no? Oo, naging number one senators kayo. Kayo, Bongo at Robin Padilla. Pero hindi niyo ba alam na ang mga taga-suporta niyo ay walang kalidad? Yung tinatawag nila ng mga stupido. Oh, masaklap yun. Ito yung tinura ni Bongo dati. I will go to jail with him. I know he is just doing his job. That is how much I love the president. Ganon sila. Kahit kademonyuhan, kawalang hiyaan ang pinapakita ng kanilang poon. Kasi nga mga panatiko, wala silang makikitang masama. Or, meron man, pero ang tingin nila sa kasamaan ni Digong ay kabutihan dahil baliktad na ang kanilang kaisipan. Yan ang masaklap na katotohanan sa buhay ng mga diehard. Alam nila na masama, alam nila na hindi maganda, pero suportado nila. Di ba? Yan ang patunay na baliktad na nga ang kanilang kaisipan. Let me be clear, eto naman ngayon si Bongo. At no time did I have any involvement in, knowledge of, or authority over these allegations. Wala daw siyang kinalaman. At ngayon tinatanggi na niya, siguro nakita na niya yung hirap ni Digong sa kulungan. Siguro naramdaman na rin niya yung sitwasyon ni Bato de la Rosa na walang kalayaan. Choice mo yan na magtago, di ba? Hindi naman daw nagtatago si Bato, sabi ng ilang diehard katulad ni Jimmy Bondoc. Si Bato daw ay nagtataguyod ng ating kalayaan bilang isang bansa at bilang mamamayan ng bansang ito nga. One-sided, unfair. Hindi daw maiwasang balikan nga ng mga netizens ang pahayag natong si Bongo na pwede niyang samahan, gusto niyang samahan si Digong sa kulungan kung ito nga'y mahuli na. At ayun na, andun na nga, mahirap ang kalagayan ng isang Digong. Pero sa buong panahon na naandun siya sa kulungan, Mr. Bongo, dumalaw ka na ba? Hindi.